Mga kapatid kay Jesucristo, pinagnilayan natin kahapon na ang tao pagkatapos ng kasalanan ay tanga, masuwayin, at mahalay. At dahil dito, hirap ng tao na maging malaya sa pagsunod ng kagustuhan ng Diyos. Dahil batid natin na dahil sa kahinaan na meron siya, unti-unting maghahari sa Kanya ang kung ano ang ipinag-uutos sa atin dito sa mundo na siyang aliwin tayo ng mga bagay-bagay na siyang dahilan upang malayo tayo sa kaharian ng Diyos. Ngunit dahil nga sa pagmamahal ng ating Diyos, sa sangkatauhan, ipinadala niya sa atin ang kanyang pinakamamahal na anak, ang ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagpakita at nagparanas sa tao ng dakilang pagmamahal at awa ng Diyos sa lahat ng sangkatauhan. At dahil dito, unti-unti naramdaman ng tao na siya ay may lakas at masigasig na harapin ang bawat pagsubok na ibinibigay sa kanya ng Diablo at harapin na may pagmamahal ang bawat paghihirap dahil ito'y isang karanasang pagtao upang makita niya kung gaano kadakila ang Diyos para sa Kanya. Hindi gusto ng Diyos na maghirap ang tao, ngunit maraming mga sitwasyon sa buhay, sa mundong ito na kung saan makikita natin na kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin ang Kanyang grasya, ang Kanyang pagpapala, ang biyaya na siyang magpapalakas sa atin at magpatatag sa ating pananampalataya at paniniwala sa Kanya. Ang sabi nga, ang provisyon na meron tayo sa araw-araw nating pamumuhay ay nanggaling sa Diyos. Ginamit niya ang mga bagay-bagay, mga tao upang maging instrumento ng Kanyang provisyon at pagmamahal. Ginagamit niya bilang instrumento ng Kanyang dakilang awa ang lahat ng mga taong alam niya na makakatulong upang mabigyan ng kaginawahan ang paghihirap ng isang tao at ng karamihan. Mga kapatid, gusto ng Diyos na maghari ang Kanyang pagmamahal sa ating kalooban. Ngunit kailangan din nating bigyan ng pansin ang Kanyang banal na presensya sa ating pagkatao. Pinagnilayan natin noong nakaraang linggo na tayo ay templo ng Diyos, na kung saan dito sa ating pagkatao nananahan ang banal na Espiritu ng Diyos upang tulungan tayo, itulak tayo na gumawa ng mabuti at mapagnilayan ang Kanyang salita na siyang magbigay sa atin ng ilaw upang meron tayong tanglaw habang tayo naglalakad patungo sa kabanalan ng buhay. Ang tao minsan ay nagkasala dahil sa mga bagay-bagay na nangyayari sa kanyang paligid. Ito ang gustong ipaabot sa atin ni San Pablo sa araw na ito. Alam natin na minsan kahit hindi natin gustuhin, nahuhulog tayo sa kasalanan. Ito'y sa kadahilanan na para bang naobliga tayo. Na wala tayong kalayaan na malayo sa sitwasyon upang hindi natin magawa ang kasalanan laban sa Diyos at sa kapwa. Ngunit kahit pa na minsan natin ito sinasadya, kailangan pa rin natin magpakumbaba at humingin ng pagpatawad, magbilay sa salita ng Diyos upang matulungan tayong muling bumangon at maglakad para sa kabanalan ng buhay. Sana po, pangasiwa ng ating kaluluwa, ng ating pagkatao ay ang Diyos.
na siyang patuloy na nagmamahal sa atin. God's love is so powerful. His mercy is so pure and pervasive, so that even the hardest heart of man could be broken into pieces, so that the love of God will restore it, so that mercy may be given and pardon and forgiveness will be experienced. Sana po lahat tayo ay may pagmamahal din sa Diyos at marunong magpasalamat sa lahat ng biyaya ating natanggap. Amen.